Hello mga boss, welcome sa video natin ngayon. So ngayon ituturo ko paano ba gamitin yung Octorio sa pagpaproduct research natin. So kung ikaw is isang virtual assistant tapos yung client mo is nasa Europe kasi ang Octorio tools to talaga na available talaga siya sa Europe eh. Tapos yung client mo is meron din ganitong tool. So malaking bagay ito para magamit mo sa everyday na pagsosource mo. So malaking tulong 'to bukod sa mga ginagawa mo pang mga strategy na meron ka is eto puwede mo siya maidagdag. So, diretso na tayo dito and bago pa lang lahat, kung hindi ka pa naka-subscribe dito sa channel, ko na 'to, please subscribe para ma-notify ka sa mga video pa na ilalabas ko, sa mga trainings pa na ituturo ko. So, 'yun punta tayo dito. Ang first na puwede natin gamitin is ito, search products. And then ayan, makikita niyo may filter dito si Octorio na puwede nating gamitin. So, bawat client may kanya-kanya mga criteria, eh. So, ako nagkaroon na ako ng iba-ibang client din na magkakaibang marketplace and hindi talaga sila pare-parehas. Roon ako ng client na for this client, ito yung criteria niya. Tapos pagdating sa isang client ko naman, hindi siya pasok doon sa criteria ng kaparehas ko na client. Ibig sabihin bawat client is iba-iba ng, criteria. So, eto yung ilalagay ko ngayon na filter is, ito yung criteria na usual ko na ginagawa na talaga. So, kung ikaw iba yung criteria mo, pwede mo namang i-adjust dito, eh. So, sa marketplace meron tayong Germany, Spain, France, and then UK tsaka Italy. Sa amin, ang client ko is Germany. So, bukod sa Germany, pwede rin kaming magbenta sa Spain, France, tsaka Italy. For example, may nahanap kami na product na available sa Germany tapos hindi siya pasok sa criteria ng Germany pero sa Spain, France, tsaka sa Italy pasok. So, puwede namin 'tong, ipasa or gamitin. Pero sa UK hindi talaga siya puwede kasi separate yung ano ng UK, eh. Alam ko separate yung, mga taxations niya. So, ito lang apat sa Germany, Spain, France, tsaka UK. So, ang ginagawa ko minsan, ino-all marketplace ko na lang siya. May time naman na ginagawa ko, Germany lang gusto ko i-source, ganyan. So, sa video natin ngayon, i-all ko siya. Tapos sa country, eto ibig sabihin naman is yung supplier na gusto nating, kunan is siyempre kung saan bansa ka talaga. So, sa Germany. So, sa'min Germany and then yung retailer, yung type is nilalagay ko retailer. Tapos yung multi-packs, ine-exclude ko. So, para mas mapabilis yung source ko pero may time naman na nag-first ako na puro multi-packs lang. Pero for now, exclude ko muna 'yan. Yung incomplete na-exclude ko rin siya, yung variation na-exclude ko rin or, sige para dito sa video i-include na lang din natin. Yung suppressed buy box na-exclude ko siya, tapos yung hazmat, hazardous mga materials na product, hindi kasi sa client ko na 'to is puwede mga hazmat na product. Pero yung sa mga naging client ko before, ayaw nila ng hazmat, 'di ba? Sabi ko sa inyo kanina, bawat client is kanya-kanya ng criteria. So, kailangan, kung ano yung criteria ng client mo, magamay mo 'yun. Kumbaga makakapag-adjust ka rin lalo na pagka nag-i-start ka. So, next is eto, sine-select all ko siya, tapos confirm. Tapos dito sa supplier price VAT. So ako nag-i-start ako yung mga 40 pataas, yun na yun yung hinahanap namin. Hindi kami naghahanap ng mga 20 pababa kasi yun yung gusto ng client namin. Gusto nila yung medyo expensive na ano, na product or na deals. And then title keywords, dito ginagamit ko siya as pang-negative. Ibig sabihin, nilalagay ko diyan yung mga product na ayaw kong lumabas like Apple, Microsoft, ano pa ba, Google, Instax, Anchor, 'yan marami pa. So bakit ko siya nine-negative kasi itong mga product nito is like Apple, Microsoft.
Google, 'yan mga restricted products 'yan na hindi talaga puwedeng, mag-source sa mga 'di natin puwede ibenta. So, aside from diyan marami pang mga product and kadalasan yung mga client natin, lalo na kung nakuha mong client is yung matagal na, hindi na talaga baguhan na client sa pag-o-online arbitrage is may mga list sila minsan ng mga brand na bawal talaga. So, puwede mo ilagay siya negative. Kasi kung hindi mo ilagay 'yan, yung hindi mo siya i-negative, lalabas pa 'yan dito, eh. So, para mas 'di na kumain ng mga pages or 'di na dumami yung pages, inine-negative ko na 'yan. Then sa matching score, filtered mismatch product. So, before nung bago-bago ako, hina-high ko siya. So, para ma-filter agad yung mga products lalabas is yung mga match talaga na product parehas sa supplier. And then parehas sa Amazon, mismo Amazon kaya lang, 'pag ganyan is konti talaga yung lumalabas o nase-search kasi nga sobrang filtered na. And then, yun triny ko na mag-try ako na ginawa ko siyang low, yung ano niya, yung, sa matching ng products and yun nga marami ding lumalabas pero since, ako rin naman magche-check, 'di ba, sisipagan din naman natin yung pagche-check and may time talaga na as eto tools hindi siya 100% talaga na correct. So, kaya nga as a product researcher hindi porket may tools is ayun na madali. So, nagkakamali rin 'tong mga tools na 'yan and minsan may time talaga na kahit may tools na is walang nakukuhang deals or sobrang tumal talaga, may gano'ng pagkakataon talaga kahit bago ka or matagal ka sa pagpi-PR. So, ako kahit matagal na ako sa pagpa-product research, may time talaga na sobrang tumal talaga. So 'yan, niloloko lang siya kahit, maraming lumabas diyan, chine-check ko na lang din isa-isa kasi minsan, may nakakalusot naman din talaga tapos, 'yan hinayaan ko na lang siyang low and then yung monthly sales namin is at least 20 sales pataas. Ah Meron iba 10 sales pataas, kung ano yung criteria ng client mo yun yung ilagay mo dito, okey? Kung sa client mo ngayon is 15 sales pataas, 50 sales pataas, lagay mo dito, 25 sales pataas lagay mo. Pero ito 20 lalagay ko, ROI, at least ano kami 15 yung ROI niya, so ilagay ko diyang 15 and then, current or stable, kahit alin diyan kung puwede mo i-try yung current sa ngayong search na 'to, puwedeng stable 'yan. So for now current ilagay natin. So check natin kung may nalimutan ba. Eto hindi ko na nilalagay kasi dito na ako nagbe-base or vice versa puwede ka rin maglagay diyaan. Lalagay mo dito gusto mo mga price ng product na i-ano mo, source mo is 80 pataas or 50 depende. Depende kung 'pag nagamay mo na 'to puwede mong laruin 'tong filter na 'yan. So eto ibinibigay ko lang para parang magkaroon ka ng idea and then at the same time, puwede mo rin 'to i-save yung filters na 'to. Save mo lang siya, pangalanan mo lang 'tong filter na 'to para pagka nandito ka uli, hindi ka na maglalagay ng mga criteria na 'yan. I-o-open mo lang yung filter na na-save mo and yun automatic na yun na magse-search, yun na yung lalabas. And then, okey yung ano category pala, search muna tayo sa isang category. Dito tayo sa computer, 'yan, search. 'Yan. So, hintayin na lang natin kasi 'yan na filter na ni Octorio yung mga nilagay natin na mga filters diyan para sa mga product na lalabas. So, ayan na, 'yan na yung mga products na lumabas. Ang dami, 238. So, kung medyo actually madami pa rin talaga 'yan. Puwede mo pa yang higpitan yung criteria. Kung gusto mo mas mataas pa, puwede mong gawin 25. Dito, yung ROI puwede mong gawin 20. So, pero for example, diretso na tayo dito. So, eto madalas mag-loading 'yan, yung Kipa graph. Click mo lang siyang ganyan, lalabas na 'yan. So, eto identifiers, meron tayong eto yung parang icon na 'yan na mata, okey? Ibig sabihin blacklist. Ginagamit natin 'yan pagka yung product na nakita mo dito is pangit talaga yung graph. For example, hanap tayo ng ano, tulad nito, yung mas ano pa, hanap pa tayo ng mas example. Eto tulad niyan.
hindi siya, goods. Bakit? Kasi dito pa lang base sa Kipa Graph, hindi siya, um, nagse-share ng buy box madalas. Dito ito lang yung time na nag-share siya ng buy box, and sa amin, ayaw ng client namin na ng ganyan na nagdo-dominant yung Amazon pagdating sa buy box. So, kunwari ito, for example lang ito, ayoko na makita 'tong product na 'to lagi kasi yan nga, pangit yung graph niya or laging sa Amazon yung nananalo diyan sa buy box. So, ginagawa ko, bina-blacklist ko siya, yan. So, para kada mag-search ako hindi na siya lalabas. And then, yun yung blacklist, meron din naman tayong eto, yung may heart, favorite naman. Ginagamit ko naman yan, for example, eto maganda yung graph, yan sa mga bago pa. Hindi ko mapapaliwanag talaga detail pagdating yung sa mga graph na 'to, pero ito yung pinaka-importante sa lahat 'pag magpe-product researcher ka for online arbitrage, and kung may client ka, ito yung kadalasan, talaga na tatanungin nila kung marunong ka ba magbasa ng, Kipa graph. Kasi hindi ko siya puwedeng ihalo dito kasi, merong dapat na separate na video or training para dito kasi medyo mahaba-haba. Eto, ang focus natin ng video is, paano gamitin Doctorio yung search product. So, may separate videos tayo diyan or marami sa YouTube din na nagtuturo about Keepagraph, paano basahin. So, 'yan. Kunwari ito, yung product mo is, okey, maganda yung Kipa, maganda yung benta, tapos sabihin natin, okey na lahat, kaya lang ngayon, yung ROI niya. Kasi ito okey siya, maganda yung naka-green lahat, oh. So, hanap tayo talaga yung pinaka-example talaga na pinaka-the best na ma-example natin. Ito na lang, for example, eto okey siya, maganda yung graph niya, okey yung graph niya. Kaya lang pagdating sa ROI, sa profit, sa ROI, hindi siya pasok sa ngayon, hindi siya pasok sa ngayon. So, gusto ko siyang balikan sa mga susunod na araw. Para hindi siya mawala or para hindi ko na hanapin pa uli, gagawin ko, mark as favorite ko lang siya, then mapupunta na siya dito sa my favorites mo. So, madali mo na lang siyang balikan na kung gusto mo siyang tingnan after 3 days kasi mamaya nag-sale pala yung retailer, tapos pasok na yung ano niya, yung criteria or your profit niya. So, mababalikan mo siya. Tapos, eto yung mga link, eto yung ASIN niya. Ayan, yung ASIN. So, ito yung Amazon info. Okay, check natin 'to. Mga okay 'to. Okay sa Germany, eto sa Spain okay din. Puwede na rin dito sa France. Eto sa Italy hindi siya puwede, makikita niyo yung Keepa-graph niyo. Unlike eto, yung drops niya talaga kung product, researcher ka talaga na matagal na, alam mo na okay yung graph nito compared dito. So, open natin 'to sa Amazon. Click niyo lang 'to, open niyo tab. Then eto yung retailer. Actually hindi siya retailer talaga kasi yung Idealo, para siyang tawag dito, price comparison parang gano'n, di ko alam yung ano yung tamang term, pero kinukuha niya lahat ng mga retailers na mabababa yung presyo tapos ilalagay niya diyan sa Idealo. So, makikita natin, click niyo lang 'to, available immediately, ang available is sa Amazon lang din siya. So, ibig sabihin walang, available na retailer para dito ngayon sa ano, sa Octorio. So, ang ginagawa ko, hindi diyan natatapos 'yan. So, check ko 'to, tapos ang basehan namin is 30 days, 90 days, 'yan, diyan kami nagbabase ng buyback. So, sa client ko. And then after nun, 'di ba sa Idealo hindi siya pasok, click ko 'tong Germany. Che-check ko pa siya sa ibang store or sa ibang retailer, mamaya sa ibang retailer okay pala siya. Tapos sa Galaxus, puwede siya, ay hindi rin, 1,101, mas mataas pa. So, 1,101, 'yan, 1,101.
So hindi oh, negative ganyan. So eto nga pala, seller amp or SAS yung gamit namin. So um, mostly ito yung gamit pero may mga client na mayroon din silang ibang tools like may mga Bybot Pro na ginagamit. Pero eto, sino bang nagsiset na yan? Ang nagsiset na to ng settings ng mga computations diyan is yung client na mismo, hindi na ikaw yung maglalagay ng mga settings diyan. Kumbaga ilalagay mo na lang dito is yung price para mag-calculate siya. So check natin. And then pag ganito, yung may variation, nagbabase kami sa Helium 10. Meron din kaming tools na Helium 10. Ito yung binigay ng client namin para maging basehan kung may variations yung product. Kasi kadalasan pag may variation, hindi naman lagi. May kadalasan pag may variations yung product, minsan yung benta, nag-share sila tulad nito. Ilan yung variation? Ang dami. 1, 2, 3, 4, 12. 12 yung variation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ayun nga, 12 ito. So 12, kadalasan nag-share sila dyan pa ng benta. So, hindi kami nagbe-base dito sa ano, seller amp. Ang basehan namin ng sales is sa Kipa talaga kasi mas reliable siya kumpara dito sa ano sa SAS, sa seller amp. So, eto 39 tapos 12 pa yung ano niya, yung variations niya. Kadalasan yung 12 na yun naghahati-hati pa sila. So, binagbabasehan pa namin is like ito, hanapin namin yung asin, tapos para mas madali, 5.22%. So 5.22%. Ang ginagawa namin before, ayan 5.22%. Tapos ang benta niya monthly is ito. Naka-German kasi yung language niya, kaya ano, kaya ganyan. So translate to English mo lang. Pagka German niya or ibang ano. So ito siya, ito yung sales rank. Benta niya sa isang buwan, estimate 39. So ilang percent yung kanina? 39 times 5% yung variation. So 1.95. So lumalabas 1.95 lang yung sales. Possible sales nitong asin na to. So napakababa. And ito, binigay sa amin ng client na meron pa kami isang tools na mas reliable. It's yung Helium 10 nga na tinatawag. Itong mga tools na to, paid tools to. Itong Octorio, paid tools to. May free siya pero basic lang, sobrang basic lang yung pwede mo magamit. And kung talagang pag-search ang kailangan mo talaga siyang mag-subscribe. And hindi basta-basta yung presyo nito, kailangan client mo magpo-provide nito, hindi ikaw. Kung gusto ng client mo. Then meron ding Helium 10, paid tools din to. Same with Kipa, same with Seller Amp. So ginagawa namin, check namin by X-ray. Tapos dito sa X-ray may lalabas dito na ASIN sales. Ibig sabihin yung benta ng mismong ASIN na to, ayan siya 21. So pasok, 'di ba? So pasok siya 21 kasi ang ano namin is 20 pataas at least yung benta. So dito kami nagbe-base na 21 sales. Before yung sinabi ko kanina, kuwari ikaw wala kang X-ray, walang X-ray yung client mo na tools. Pwede kang magbase dito sa yung tinuro ko kanina. Kung ganun yung ano nila, kung ganun yung way ng pag-check ng benta kung maraming variations kasi bawat client iba-iba yan eh. So sabi ko nga, mag-base ka, mag-adjust ka kung ano yung method ng client mo or kung ano yung criteria nila. So eto, pasok to, 21 or 20 sales pataas. Ang problema lang is, ayun, hindi pasok yung profit niya, tsaka ROI niya. So, sobrang baba. And bukod doon, ginagamit din namin tong Google. Kung wala dyan, dito sa Octorio, pwede mo rin 'tong gamitin, pwede kang download nitong Coopert, discount ano 'to, nagbibigay sila mga discount coupon.
And at the same time, nagbibigay din siya ng mga stores na pwede natin ipag-compare like click natin 'to, view analysis. May mga stores din diyan na lalabas na puwedeng mga mura. So, ito lang binigay niya, so wala rin talaga. 1, 2 kasi ang kailangan natin is 870 at least. Kasi 'pag 870, ayan, so pasok dapat 20 ROI. Kahit mga 875 nga, eh, kasi 15 ROI yung sa amin. And then yung measurement, tinitingnan din namin dito. Ito yung weight is 51, so okey yan sa criteria namin. Tapos sa maximum weight sa criteria namin is 12 kilos pataas, which is ito 11.8, so pasok pa rin siya. Yun nga lang, yung profit is hindi siya pasok. So ang gagawin ko is yan mark as favorite ko lang para mabalikan ko. So gusto natin yan. Next, eto hindi siya makita niyo dito naputol dito yung buy box, so nag-suppress siya. Ibig sabihin, nawala yung buy box. Maraming um, criteria o maraming reason bakit nawawala yung buy box. Ang tawag doon is suppress buy box. So, ayaw namin to, ayaw din ng client ng ganyan na suppress buy box. Ito pwede sa Spain. Ito okay din. Ah, check natin. Pag ganyan, kaya napaka-importante na pagka bago ka, um, aralin mo talaga mabuti yung pagbabasa ng buy box or ng KIPA kasi makakatulong yan para mas mapabilis yung source mo. And sa umpisa, normal talaga na mahirapan ka, normal na malilito ka kasi ako sobrang tagal ko rin bago naintindihan yan. And once na naintindihan mo yan, mas mapapabilis kasi kung for example, ah, lalo na pag gamay mo na yung pagbabasa ng KIPA, unang tingin mo pa lang, ay ito okay 'to, ay ito hindi, ito okay 'to. So mas mapapabilis yung pagso-source mo and isa sa kailangan dito sa pagso-source o sa pagpa-product research is yung, attention to detail ka talaga at the same time yung mabilis ka din talaga mag-check. Ang Kipag-graph naalala ko dati nung bago ako ang tagal ko talaga, isang Kipag-graph lang 'yan, sobrang tagal ko. Umabot ako ng 30 minutes sa pagbabasa, 50 kasi nga hindi pa ako marunong, eh. Pero 'pag nasanay ka na, 'yun mas malaking bagay 'yun. So 'yan puwede nating check. So eto, may variation uli siya kasi nga pinili natin kanina puro variation. Check ko muna yung asins niya na benta kung at least 20 pataas ba. So 2 lang, so X na kaagad tayo diyan. Puwede na natin 'to i-blacklist or 'yan na. Ito rin yung kanina. Eto, okay okay naman 'to, check natin. Open natin Germany, Idealo. Ayan, ito yung sinasabi ko, sa Idealo, ano, may mga iba-ibang stores, iba-ibang retailer na nandiyaan na pwede nating tingnan. So, ginagawa ko available immediately kasi 'pag iyan nakadilaw, ibig sabihin, it's either hindi pa siya available or maging available pala after 1 week. So, ang gusto namin is available talaga siya, yung meron talagang stock. Click mo 'yan, Amazon, hindi. Kasi ang hinanap natin is, yung, normal na tawag dito, yung regular deals yung tawag nga namin. Ibig sabihin sa ibang retailer na kukunin yung deal ta's ibebenta sa Amazon. Meron din kasi tinatawag na Amazon Flip, eh, na kukunin mo kay Amazon, ibebenta mo rin kay Amazon. So eto, kunwari diyan ano ano ba yung mga flip na yun, ibig sabihin 'pag nagmura kay Amazon, puwede mo siyang bilhin ta's ibebenta mo rin mismo kay Amazon. So ang tawag dun Amazon Flip. Pero hindi natin ginagawa yung Amazon Flip ngayon. So may ibang mga videos about dun kasi kung ituturo ko yun is, sobrang haba din nun. So kailangan separate yun para hindi magkahalo-halo. And eto hindi siya okey. Yung Kaufland, hindi rin 'to allowed sa amin kasi para din 'tong, Amazon marketplace din siya, iba-ibang sellers nandiyan. So next ko na. Pero maganda yung graph niya. So hanap pa tayo ng ibang stores na puwede naman. Puntahan natin dito, click natin kay Germany.
So, 577. So, pwede rin natin check dito kay Amazon. Kay Amazon, kay Google. Ayan, pagka-click mo kay Google, lalabas yan dito sa mga yan kung yung mga stores na possible na nagbebenta rin ng gano'ng product na mas mura. So, eto naka-peso sign pala tayo. Peso yung currency natin. So, kung ano, kung yung client mo is Germany or or France or Italy, might as well na baguhin mo yung settings ng um, Google mo. So, eto turo ko na lang din paano ko siya ginagawa. Google, Google yan. Philippines, 'di ba? Settings, punta kayo settings, search. Tapos, punta kayo other settings. Ito language rin region. Tapos, itong result region. Hanapin mo kung anong client ng bansa ng client mo. Kung Germany, lagay mo Germany and then back. Tapos, meron advanced search. Tapos, dito sa advanced search, ito, customize search settings. Tapos, language. Ayun na pala na lagay na natin sa isa pala yun. Mhm. Oh, nag-iba na siya. Ayan na. Na-set ko na pala siya. Need ko lang i-refresh. Ayan, naka-Germany na siya. Isang ano yan, isang way. Meron din, nakita ko rin marami pang way eh. So ito lang yung, kung ikaw, meron kang way na kung alam mo na rin kung paano yan gawin or may iba kang way, much better. Pero kung hindi pa or bago ka pa, pwede mo tong gawin. And bukod dyan, kaya hindi siya nakaset up talaga ngayon kasi may VPN ako, nagbi-VPN ako pagka nagre-source ako, sine-switch ko sa VPN. Pag mag-search na ako sa dito, isa-search ko na sa VPN ng Germany. May VPN kasi yung client namin, so yun yung ginagamit ko para yun nga mas maraming mga ah, retailers na lumabas. So may mga free naman na pwede niyo i-download pero sa amin kasi provided na client namin yun, may VPN. Kaya kung pansin niyo kanina pagka-search ko ng Google naka-Philippines siya kasi hindi ko tinurn on yung VPN ko eh. Tinurn off ko siya. So pero kung wala kang VPN, pwede mo 'tong gawin tapos, minsan kasi bumabalik, eh. So ang kaya ginagawa ko hinahayaan ko lang i-open siya tapos eto search ko, copy mo diyan, type mo, um, 'yan na. Tapos 'di pa na so eto, 'yan naka-euro na siya, ayan. So ito yung mga retailers, 'yan PNY, open niyo 'yan. Kung parehas nung ano, nung product na hinahanap niyo. So ganyan, isa 'yan sa way kumbaga pagka may nakita ka dito na good deal, tapos nakita niyo sa pinorvide ni Octorio is hindi okay, maghanap pa kayo ng iba pang mga retailers na malay niyo hindi lang siya lumalabas sa Idealo, 'pag sinearch niyo pala dito sa Coopert, 'pag sinearch niyo sa Coopert meron pala diyan. 'Pag sinearch niyo pala dito sa Google, meron pala mas mura. So gano'n, hindi lang natatapos dito. So, ayun yung pagpa-product research. And then,
So, 'yan wala tayong nakuha, okey lang 'yun, gano'n talaga. Para sa'kin okey yung ano niya, yung keep-a-graph niya. So eto, 'pag ganyan hindi ko na siya ino-open kasi pagka matagal ka na, minsan kabisado mo na, eh, 'pag lagi ka na dito kabisado mo na minsan yung product, tapos yung mga stores na hindi puwede, ganyan. So ito, 'pag naglo-loading click niyo lang 'yan. Ito, okey yung Kipa niya from Germany, Spain, France, Italy. So open natin yung Idealo, open natin kay Amazon, ta's makikita niyo dito yung unit, profit niya, ayan. Itong mga green. Pero hindi porket naka-green na lahat 'yan is yun na talaga yung, actual kasi kailangan mo pa rin talagang pumunta dito mismo sa Amazon, sa seller tapos ilagay mo yung mismong amount, 'yan. So, medyo mabagal 'yan, So, sa eBay hindi rin puwede sa amin. Click mo 'to, available immediately. 'Yan meron siya kay Amazon, Galaxus, Coolblue, Computer, 'yan. Ito mga stores na 'to okey okey sa amin. So, 229 yung pinakamura, 'di na siya pasok kasi ang kailangan is at least sa'min na pasok siya ng 30 days at kahit papaano 90 days din. Yun yung tinitingnan ng client para, ah, masabi na at least stable yung mismong product sa Amazon. So, kailangan kasi is at least 161 at lagay natin 229 na 'yan. So, hindi siya pasok. Though maganda yung benta niya, check natin yung ano, baka shared din yung benta niya. So 12 hindi rin, mababa. So next page tayo. Ganyan, ganyan lang. Ganyan yung search products dito na featured ni Octorio. And marami pa mga iba-ibang mga features dito sa Octorio na ituturo ko pa sa mga susunod na video. Like itong reverse search, tas yung mga Amazon flip. So eto na yung next page. Yan, loading siya. Yan, so hahanap pa tayo na kung hindi naman ako na-expect na may makuha kong deals talaga. Hmm. Yan, so yan lang yung ano kay Octorio na yun yung parang ayoko lang din is yun nga medyo mabagal siya lalo na 'pag maraming pages na nilagay. So, 'pag ganyan yung na-experience niyo ang puwede niyong gawin 'pag paulit-ulit na ganyan mabagal, puwede niyong tanggalin muna yung ano, ibang marketplace, mag-focus lang muna kayo sa dito marketplace sa Germany lang. Ayun lang muna yung i-search niyo para konti lang yung lalabas. Kaya ko lang naman pinili 'to kasi para for the purpose dito ng ano, ng video ng training. So, last na lang tayo na pagka-loading nito maghanap ng eto hindi 'to puwede, si Kaufland. And ang last ko na lang na ituturo is pagche-check din ng, legitimacy ng mismong website. So, ang ginagamit namin is Trustpilot, Trustpilot. So, hindi kasi puwedeng basta may makita kang store tapos o retailer na pasok sa kunwari sobrang baba na ng price niya and pasok na yung profit, ROI, hindi puwedeng basta i-send na lang natin kasi baka mamaya yung store pala na yun, retailer na yun is hindi pala legitimate or scam pala or sobrang baba ng rating, ang daming reklamo or reviews, which is 'pag binigay natin sa client natin, hindi rin yun papasa kasi mamaya 'pag bumili sila ang dami nilang binili, tapos scam pala yung website na yun, hindi pala legitimate or, marami palang hindi or maraming bad reviews. So, sayang kaya dapat i-double check din natin yun.
Yan na, may kamay na lumabas. Check natin yan. So ito, Kaufland, di siya pwede. Sa amin di siya pwede. Ito, makikita nyo hindi siya pasok. Ano, tawag dito? Yung Amazon, mostly ang nandito, halos hindi niya na-share yung buy box. Pero pagdating dito sa Spain, okay siya. And yan na mark as favorite ko na pala siya before. Yan, open natin to. Pero dito tayo mag-open sa Italy. Ito Italy. Ito natin Italy. For example na lang na yan. Sige, open natin tong tatlo. Out of stock na si Galaxus, di ba? So, pag out of stock, pwede nyo rin check tong price options. Lalabas dyan yung mga iba pang retailer, hindi lang si Galaxus. Inilalabas lang dito ni sa supplier's price. Ang pinakalumalabas lang, pinakauna dito, yung pinakamura sa lahat ng mga retailers. So, di naman porket out of stock na siya, yung mga susunod is rin, out of stock. So, meron pa mga ibang product or retailer na available. May alternate DE. Pwede nating open yan. And may time talaga na minsan na nagkakataon na 740. Tapos pag inopen mo siya, pagdating pala din sa mismong retailer, naka-sale pala siya. So, hindi maganda rin talaga na i-check talaga natin isa-isa. So, kasi ang daming beses ng ganun eh. Pagtingin ko dito, yung price niya is 740. Tas pagtingin ko sa website, biglang naka-sale pala. Kasi minsan, syempre, itong Octorio, tools din yan na na kumukuha ng mga data sa mga yan. Minsan may delay yung data dito eh. So, pero this time, tugma siya, 740.34. So, check natin. Ito, alternate is, okay kami mag-send dito. Legitimate tong website na to. So, paano namin ginagawa din yan? Pwede ka rin mag-check dito na Germany. Ito, Galaxus. Tignan natin kung out of stock talaga. Oh, may for stocks na natitira pa. Pero dito kay Octorio nakalagay out of stock na siya, 'di ba? So, paano kung hindi mo chinek? Nag-base ka lang diyan, sayang baka nakuha ng iba, 'di ba? So, check natin kasi napaka-importante rin na check din bawat isa kasi mamaya yung product pala na yan is di na brand new, second hand na pala. So, kailangan check natin na new siya. Pangalawa, lalo na pag mga ganito is napaka-importante is yung EAN. Yan, muntik ako na malimutan. EAN or GT, manufacturing number. Check natin. Punta tayo dito. And feeling ko dalawa to. Dalawa, two pack to. Dalawa. Ito is, feeling ko one pack lang. Ito, naka two times pala. So, hin- kung mapapansin nyo, hindi pulido talaga yung pagkaka-explain ko. Yung hindi siya talagang pure na smooth talaga kasi actual to na pagsosource eh. So, hindi naman 'to yung naka-prepared na talaga na nandiyan na, naka-prepare na tapos meron na tayong mahanap. Hindi, actual talaga 'to. Pagka-open ko, ngayon lang ako naglagay ng criteria, nag-search ka, hindi talaga smooth yung minsan explanation ko. May time na parang magulo kasi nga actual 'to na pagso-source. And kung may mga questions kayo, magtanong lang kayo. I'm sure lalo na sa mga first timer, medyo talaga may time na maguguluhan ka talaga which is normal yun. Ay, importante ulit-ulitin mo lang yung video. So, check ko is yung um, EAN niya. Isang way niyan kung wala dito, wala dyan, kuwari, wala dito sa product description, is pupunta ako dito sa page source, tapos control F, tapos EAN, type mo, find mo EAN. Kung wala, isa pang another term niya is ito, GTIN or GTIN 13. Ito siya, 41
719178. Ito yung GT niya. Dapat tugma siya dito sa EAN ni Amazon, which is ito. 47113872499178. So tugma siya. Yung ibig sabihin, yung product na yan is match talaga. 100%. Hindi naman 100% kasi may time na, ayun nga, kahit parehas yung EAN niya or yung GT niya, may time na mismatch pa rin yung product. Pero most of the time, sabihin natin 95%, pagka parehas yung EAN tsaka yung GT, yung product na yon ay match talaga. So, okay yun. Pagdating sa product, match siya. Bukod doon, pwede rin nating tingnan is ito, yung 'pag wala kang makitang EAN kasi may time na 'pag sa mga site wala, kahit i-type mo EAN or GTIN walang lalabas dito, eh. So, tapos dito wala rin. Sa ano pa puwede mong hanapin, hanap ka pa ng iba pang parang, bukod sa picture, ito yung titingnan natin 'di ba, picture, title, 'yan title, tapos yung mga specs niya, 'yan, 'pag sa mga computer accessories kaya pagka mag-source ka ng mga computer, 'yan mga electronics, kailangan mabusisi ka talaga kasi may mga ano 'yan, may mga 3 gig, 4 gig, may mga RAM, 'di ba? Pero ang pinaka-main mo talagang titingnan is picture, title, and yung yun nga, yung EAN, GTIN na tinatawag. Tapos eto yung manufacturing number, check natin. 'Pag ganyan, punta ka sa data. 'Pag kay Sakipa 'to, Sakipa, punta ka sa data, tapos hanapin mo dito yung model or ayan nga. Yan natin. Dito manufacturer number, dito model. 901GO8KO. 901GO. MO3N2V. Yan. So, tugma talaga siya. So, next, check din natin yung legitimacy niya. Although, ano naman na to, itong Galaxus, okay na site yan. Pero, check pa rin natin. Ito siya. Ayan, Galaxus DE. 4.6 yung rating niya. Yan. So, ibig sabihin, yan, pwede nating isend yan. Ano ba yung pinaka the best na rating sa amin, sa amin, at least 3.8 pataas. Pero meron time na, ah, kunwari 3.5, hindi maganda yung ratings, bad reviews, pero legitimate yung ano, yung website or stores. Ah, may mga gano'ng pangyayari. Ang tanungin mo is yung client mo. Like for example, sa amin is yung, ano ba yun tawag dun, IKEA. 'Pag tsinek mo yung IKEA, ayan o, IKEA, ang baba ng ratings niya, sobrang baba, 1.6, 'di ba? Pero itong IKEA, hindi yan siya scam website kasi napakaraming, stores niyan sa Germany, legitimate yan, 'di ba? Kaya lang mababa yung ratings niya, hindi dahil sa scam or ano, dahil kadalasan pangit yung customer service nila, hindi maganda ah yung mga services nila, yung na experience nila. Pero yung mismong site or mismong store, legitimate. So yun, pwede mong tanungin yung client mo. Sabi mo, pwede ba ako mag-send dito sa website na or sa stores na to na IKEA? Although yun nga, mababa yung rating niya sa Trustpilot, pero alam mo naman na legitimate talaga to. So ask mo yung client mo. Pero sa amin, yan, okay, okay yung ganyan. Pero general ano is at least 3.8 sa taas. So yun yung mga isa isa sa mga napakaraming kailangan mong tingnan 'pag nagpa-product research ka. And then so may variation nga 'to uli, punta tayo sa X-ray, tapos yung ASIN sales, yun lang, isa lang, one lang. So ano 'to, Spain, try natin dito sa France. Check din natin dito, 2, mukhang hindi talaga siya okey. Same din yata dito. So wala, pangit.
So, pangit talaga. So, 'yan. Tapos eto, mano-mano, hindi rin okey sa'min 'yan. Eto mga ink, hindi puwede. Kasi kadalasan, second-hand yung mga 'yan. So 'yan, marami pa 'tong pages na 'to pero sa 2 page sa pagse-source natin ng ilang minutes, wala tayong nakuhang deals. So ayun, thank you sa panonood and kung may marami kayong question, comment lang kayo hangga't maaari try kong sagutin and panoorin niyo pa yung mga iba pang videos na sa channel na 'to and kung di ka pa naka-subscribe, click subscribe. Ayan, maraming salamat and thank you, bye.